Sampung beses mo itong mapanood, mahihirapan kang intindihin ang kwento. Ang direktor nito ay mahusay na gumamit ng montage at hindi inaasahang plot twist na ikinamangha ng mga manunood. Ang kwento ay naganap sa isang maliit na nayon sa Korea. Isang lalaki ang aksidenteng nahulog mula sa bundok habang nangangaso, at pagkagising niya, nasaksihan niya ang isang kakaibang eksena. Nakita niya ang isang lalaking Hapones na nakayuko sa lupa, pinagpipiestahan ng bangkay ng isang hayop. Sa takot, nagtago ang lalaki sa likod ng malaking bato, ngunit natuklasan ng lalaking Hapon ang kanyang lokasyon at nilapitan siya ng may kumikinang na mga mata na tila kahawig ng isang halimaw. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang kaganapan sa nayon. Ang isang mag-asawa ay brutal na pinaslang, ang kanilang mga katawan ay sinaksak ng higit sa 20 beses, at ang crime scene ay talagang nakakakilabot. Ang killer, na may puting mga mata, ay tahimik na nakaupo sa pintuan na parang sinapian. Hindi sinasadyang napansin ni Jonggo ang isang bungkus ng mga lantang damo sa pinangyarihan. At ang lantang damo na ito ay nagtatakda ng isang malaking twist para sa mga susunod na yugto. Hindi nagtagal, isa pang babaeng nababalot ng mga sugat ang nabaliw at sinunog ang kanyang buong pamilya. Nagulat na lang ang mga pulis kinaumagahan dahil ang baliw na babae ay nagbigti sa isang puno. Si Jonggo at Songbok ay nagbabantay sa pinangyarihan ng krimen nang may isang babae ang bumabato sa kanila. Sa una, hindi nila siya pinapansin, ngunit nang umalis si Songbok, direktang lumapit ang babae kay Jonggo. Bigyang pansin ang jacket na suot ng babae dahil ito ay magiging isang mahalagang punto sa paglaon. Dinala ng batang babae si Jonggo sa crime scene at malinaw na inilalarawan kung paano pinatay ng baliw na babae ang kanyang pamilya. Sinabi ng babae kay Jonggo na ang lalaking Hapones na nakatira sa bundok ay isang demonyo, at lahat ng nangyayari sa nayon ay kagagawan niya. Naalarma, tinawagan ni Jonggo si Songbok upang sabihin na mayroon na siyang saksi sa krimen. Gayunpaman nang bumalik siya, biglang naglaho ang babae na magiging saksi sana niya. Habang naghahanap, binuksan ni Jonggo ang pintuan sa likod at nakita ang isang lalaking walang saplot na ngumunguya ng hilaw na karne. Sa kanyang takot, ito pala ay ang lalaking Hapones mula sa nayon na tinukoy ng babae. Si Jonggo ay tumakbo sa takot ngunit bumagsak sa lupa habang hinahabol siya ng lalaking Hapones na may bahid ng dugo sa mukha. Biglang nagising si Jonggo mula sa kanyang kama at panaginip lang pala ang lahat. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay lubhang nagpabago sa buhay ni Jonggo. Ang kanyang anak na babae ay nagkaroon ng malubhang sakit at mataas na lagnat, at ang bahay ay nakakaranas ng kakaibang ingay. Upang matuklasan ang katotohanan, hinanap ni Jonggo ang lalaking nangangaso sa bundok noon na nakakita umano sa lalaking Hapones. Pinuntahan nila ang hunter sa bahay nito, at pinatotohanan ng hunter ang mga pahayag ng babae tungkol sa lalaking Hapones na isa itong demonyo o halimaw. Sa patnubay ng hunter, pinuntahan nila ang bahay ng Hapones. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang bangkay ng hayop na kinakain noon ng lalaking Hapones na lalong nagpatotoo kina Jonggo. Dahil dito, pinilit ni Jonggo na magpatuloy pero sa takot ng hunter ay nagpasya siyang bumalik. At habang nagtatalo sila, ang hunter ay nadulas at nahulog sa putikan. Tumayo ang lalaki at gumawa ng 2 hakbang hanggang sa bigla na lang siyang tinamaan ng kidlat. Walang magawa sina Jonggo at Songbok kundi dalhin ang lalaki sa ospital. Napansin ni Jonggo ang katawan ng killer sa unang eksena ng naganap na krimen na puno ng nana at nagwawala, at ang mga doktor sa paligid niya ay walang magawa para dito. Sa maikling panahon, namatay ang killer sa ospital sa kakaibang posisyon habang si Jonggo sa pinto ay nakatitig sa takot. Pagkatapos ng trabaho, pumunta sina Jonggo at Songbok sa isang barbecue restaurant upang pakalmahin ang kanilang mga nerbiyos sa ilang inumin. Doon, napansin ni Jonggo ang isang babaeng may mga pantal sa leeg na kapareho sa lalaking killer at babaeng nagbigti, nakasuot ng pulang sweater. Pagdating sa bahay, nakita ni Jonggo ang kanyang anak na babae na parang inaalihan, at patuloy niyang sinasabi na isang babae ang gustong pumasok sa kanyang silid. Mahigpit na niyakap ni Jonggo ang kanyang anak, sinusubukan itong aliwin.
Kinaumagahan, sa kanilang pagtataka, ang gana ng kanyang anak na babae ay bumuti ng husto. Kumakain siya ng isang buong plato ng isda, kahit hindi naman talaga siya kumakain ng isda. Ang ina ni Jonggo ay naghinala na maaaring siya ay sinapian at nagmungkahi na mag-imbita ng shaman para sa isang ritual, ngunit si Jonggo ay hindi naniniwala sa mga ganoong bagay. Sa halip, hinanap ni Jonggo si Songbok at magkasama silang nagplanong pumunta sa bahay ng Hapones. Kasama rin nila ang pamangkin ni Songbok, si Hisam, na dating nag-aaral sa Japan at magsisilbi siya bilang kanilang translator. Pagdating sa bahay ng Hapones, hindi nila ito natagpuan. Palihim nilang ginalugad ang silid at nakakita ng puting maskara sa isang kahon. Sa katabing silid, natuklasan ni Jonggo ang isang altar. Samantala, nakita ni Songbok ang nakatagong silid na natatakpan ng mga larawan ng lahat ng namatay na taga-nayon, kabilang ang sapatos na pag-aari ng anak na babae ni Jonggo. Biglang bumalik ang lalaking Hapones at ang tatlo ay natakot sa katahimikan habang tinitigan sila ng masama. Nagmadali silang umalis sakay ng kanilang sasakyan. Sa kotse, si Songbok ay natulala at walang gana. Sinabi niya kay Jonggo na marahil ang lalaking Hapones nga ang salarin sa lahat ng mga kaganapan sa nayon at pinakita ang sapatos ni Hyojin. Sa bahay, tinanong ni Jonggo si Hyojin kung nakita ba niya ang lalaking Hapones at ano ang ginawa sa kanya nito, ngunit tumangging sumagot si Hyojin at sinimulang sigawan ang kanyang ama. Nang gabing iyon, nang natutulog na si Hyojin, lihim na tiningnan ni Jonggo ang notebook nito at natuklasan ang mga nakakatakot na drawing ni Hyojin. Pagkatapos napansin niya rin ang mga sariwang pantal sa binti ni Hyojin. Napagtanto ni Jonggo ang kalubhaan ng sitwasyon, naiintindihang kailangan niyang kumilos ng mabilis upang ihinto ang mga nangyayari dahil kung hindi ang kanyang anak na babae ay maaaring sapitin ang masaklap na kapalaran katulad ng nangyari sa ibang taga-nayon. Kinabukasan, bumalik si Jonggo sa bahay ng Hapon kasama si Hisam, ngunit wala na ang mga larawan sa dingding. Galit na galit, pinatay ni Jonggo ang itim na aso ng Hapones at binalaan ng Hapones na umalis sa loob ng 3 araw dahil kung hindi haharapin niya ang parehong kapalaran ng kanyang aso. Ang Hapones ay nanatiling tahimik at walang kibo. Kinagabihan, mag-isang nakaupo sa harap ng kanyang pintuan ng Hapones habang kinakain ng uwak ang bangkay ng kanyang aso. Nanatiling nakaupo ang Hapones hanggang sa maghating gabi. Kinaumagahan, ang bahay ni Jonggo ay pinalamutian ng isang patay na kambing na nakasabit sa pintuan at si Jonggo ay biglang na-stroke at hindi na makatayo. Matapos magpagamot sa klinika, siya ay nagkamalay. Nang magising siya, tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan si Hyojin. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang lola ng kapitbahay ang nag-aalaga kay Hyojin. Agad na pagtanto ni Jonggo ang panganib at pinilit na bumangon mula sa kama. Sa pagkaalam niyang delikado ang sitwasyon ng kanyang anak, nagmadali silang pumunta sa bahay ng kapitbahay at pagpasok nila, tumambad sa kanila ang nagkalat na dugo at ang lola ng kapitbahay ay nakahandusay ng patay habang si Hyojin ay nakaupo sa sahig na may hawak na kutsilyo. Inisip ni Jonggo na ang nangyayari sa kanyang anak ay isang kulam mula sa Hapones. Kaya, nagpasya siyang magpatawag ng isang exorcist na nagngangalang Ilguang para humingi ng tulong. Matapos suriin ang bakuran ni Jonggo, natagpuan ni Ilguang ang patay na uwak sa isang palanggana. Pagkatapos ay nagsindi siya ng apoy at nagsagawa ng simpleng ritual sa harap ni Hyojin na tila nasa matinding sakit at patuloy na umaangal sa seremonya. Pagkatapos ng ritual, tinanong ni Ilguang si Jonggo kung mayroon ba siyang naagrabyadong tao. Inamin ni Jonggo na wala siyang ibang taong nasaktan maliban sa lalaking Hapones. Dahil dito inihayag ni Ilguang na ang Hapones ay hindi tao kundi isang malakas na masamang espiritu, isa sa pinakamalakas na nakatagpo niya. Nagbabala si Ilguang na kung ang lalaking Hapones ay hindi mapipigilan, lahat ng tao sa nayon ay mamamatay. Gumamit si Ilguang ng rice divination at sinabi kay Jonggo na gagawa siya ng ritual para hulihin ang masamang espiritu sa hating gabi, ngunit nagkakahalaga ito ng 10 milyong Korean won. Si Jonggo, na desperadong iligtas ang kanyang anak, ay atubiling sumang-ayon. Samantala, isa pang trahedya ang tumama sa nayon ng si Chunbei at ang kanyang pamilya ay natagpuang patay, habang si Chunbei ay nawawala. Natuklasan ng lalaking Hapones ang isang bangkay sa truck at ang pangalan sa damit ay tugma kay Chunbei. Pagkatapos nagtungo ang Hapones sa palengke at bumili ng ilang itim na manok, pagkatapos ay nagmeditate siya sa ilalim ng talon. Nang sumapit ang gabi, nagtayo ng altar ang Hapones sa kanyang bahay at naglagay ng larawan ni Chunbei sa harap niya.
Kasabay nito, naghanda din si Ilguang ng altar sa bahay ni Jonggo. Pareho silang naghihintay sa pagdating ng oras na parabang naghahanda silang labanan ng isa't isa. Ang magkabilang panig ay nagsimula ng kanilang sariling mga ritual. Si Ilguang ay may hawak na pamaypay habang nagsasagawa ng ritual. Ang lalaking Hapones naman ay tumatambol at bumibigkas ng mga incantation. Lubhang nasasaktan at nagwawala ang anak ni Jonggo habang nagpapatuloy ang ritual. Patuloy na ipinapako ni Ilguang ang kahoy na tulos at ang katawan ng anak ni Jonggo ay nabalot ng matinding sakit. Ang lalaking Hapones naman ay tila nasaktan at bumagsak sa panahon ng ritual. Gayunpaman, hindi kinaya ni Jonggo na makitang naghihirap ang kanyang anak na babae at nagmadaling pinahinto ang seremonya ni Ilguang. Nagbigay ito ng sandali sa lalaking Hapones na makahinga at makarecover, ngunit nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting damit sa harapan niya. Kinaumagahan, tinipon ni Jonggo ang kanyang mga kaibigan at nagarmas ng kanilang mga sarili, determinadong tugisin at patayin ang lalaking Hapones. Gayunpaman, hindi nila natagpuan ang Hapones sa bahay nito, sa halip ang nasalubong nila ay si Chunbei, na tila naging isang zombie at umatake sa kanila. Pinagpapalo nila si Chunbei gamit ang kanilang armas, ngunit halatang hindi nasasaktan si Chunbei. Nang hindi siya kayang patumbahin ng grupo, bigla na lang nangisay si Chunbei at namatay. Samantala, nakita ni Jonggo ang Hapones na nagmamasid mula sa kakahuyan. Hinabol nila siya hanggang sa isang bangin, ngunit ang Hapones ay nawala bago nila siya maabot. Sinuri ni Jonggo ang gilid ng bangin ngunit wala siyang nakita. Nakasandal pala ang Hapones sa gilid ng bangin, hindi nangangahas na gumawa ng ingay, ngunit ang kanyang pinagtataguan ay natuklasan pa rin ng babaeng nakaputi. Si Jonggo at ang kanyang mga kasama, na hindi mahanap ang lalaking Hapones ay nagpasya na bumalik sa bahay. Gayunpaman, biglang nahulog ang isang katawan mula sa bundok. Sa kanilang pagkagulat, ito pala ang Hapones na wala ng buhay. Itinapon nila ang kanyang katawan pababa ng bundok, at ang babaeng nakaputi ay pinagmamasdan ang lahat ng ito mula sa taas ng bundok. Si Jonggo ay bumalik sa kanyang bahay at natagpuan ang kalagayan ng kanyang anak na babae ay mahimalang bumuti, at buong paniwala niya na ang pagsubok ay tapos na dahil patay na ang lalaking Hapones. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, mas malaking panganib pa rin ang nakatago. Nang gabing iyon, dumating si Ilguang sa bahay ni Jonggo, ngunit pagkababa niya ng sasakyan, hindi may paliwanag na bigla na lang dumugo ang kanyang ilong. Ito pala ay kagagawa ng babaeng nakaputing damit na nanggaling sa tahanan ni Jonggo at nagbigkas lamang ng isang salita, dahilan upang si Ilguang ay mapuspos ng kanyang makapangyarihang presensya at hindi mapigilang pagsusuka. Wala siyang ibang magawa kundi ang umalis at layuan ang babaeng nakaputi. Pagbalik sa kanyang lugar, napagtanto ni Ilguang na wala siyang laban sa babaeng nakaputi. Dali-dali niyang inayos ang kanyang mga gamit at naghandang tumakas. Gayunpaman, lumitaw ang isang pulutong ng mga gamo-gamo na humarang sa kanyang paningin. Sa pagmamasid sa sitwasyon, tila may isang bagay siyang naintindihan at nagmaneho pabalik sa nayon. Habang nasa daan, tumawag si Ilguang at sinabi kay Jonggo na nagkamali siya ng kalkula kanina. Ang lalaking Hapones daw ayon sa kanya, ay hindi isang demonyo kundi sinisikap lang nitong iligtas ang nayon at napatay nila ang maling tao, dahil ang totoong demonyo ay ang babaeng nakaputi. Sinabi ni Ilguang kay Jonggo na magmadaling umuwi para tingnan ang kanyang anak. Nang umuwi na si Jonggo, natuklasan niyang nawawala ang kanyang anak. Dahil sa takot ay hinanap niya si Hyojin kahit saan, hanggang sa nakasalubong niya ang babaeng nakaputing damit. Tinanong ni Jonggo ang babae kung nasaan ang kanyang anak. Sinabi ng babaeng nakaputi kay Jonggo na nakauwi na ang kanyang anak. Sinabi rin niya na ang lalaking Hapones ay isang demonyo na naghahangad na patayin ang lahat ng mga taga-nayon. Gayunpaman, pinili ni Jonggo na huwag pansinin siya at bumalik sa bahay.
Mahigpit na binalaan siya ng babae na kapag bumalik siya, mamamatay ang buo niyang pamilya. Inihayag niya na naglagay siya ng bitag sa kanyang bahay at kapag tumilawok ang tandang ng 3 beses, mahuhulog sa bitag ang demonyo. Nang makumbinsi si Jonggo, tumawag muli si Ilguang at sinabihan si Jonggo na huwag maniniwala sa kahit anong sasabihin ng babaeng nakaputi. Sa ngayon, 2 beses nang tumilawok ang manok at kailangan niya nalang hintayin ang ikatlong tilawok bago siya pwedeng pumasok. Nagtatalo ang puso ni Jonggo at hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Hinablot ng babae ang damit niya upang pigilan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Jonggo ang hairpin ng babae sa likod niya na pag-aari ng kanyang anak. At ang damit na suot ng babae ay eksaktong kapareho ng damit ng mga taong namatay noon. Sa puntong ito, nagpa siya si Jonggo na ang babae ang tunay na demonyo at dumiretso sa bahay sa kabila ng paghadlang ng babae. Nang pumasok si Jonggo sa bakuran, ang damo na nakasabit sa pintuan na siyang inihandang bitag ng babae para sa demonyo ay tuluyang nalanta. Pagpasok ni Jonggo, bumungad sa kanya ang malagim na eksena kung saan ang kanyang asawa at ina ay nakahiga na sa sahig na puno ng dugo at ang kanyang anak ay nakatayo doon na may hawak na kutsilyo. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Hisam ay brutal na pinatay at ang tiyuhin niyang pulis ay nakahandusay na nababalot ng mga pantal. Sa pag-aakalang maaaring buhay pa ang lalaking Hapones, mag-isang nagmaneho si Hisam patungo sa lugar kung saan itinapon ang bangkay. Sa isang kuweba, natagpuan nga ni Hisam ang lalaking Hapones, sugatan ngunit buhay. Gayunpaman, bago pa siya makapagtanong sa Hapones, inilabas ng Hapones ang isang kamera at nagsimulang kunan ng larawan si Hisam. Habang ginagawa ito, sa wakas ay inihayag na ng lalaking Hapones ang kanyang tunay na anyo at siya pala talaga ang totoong demonyo. Sa madaling araw, dumating si Ilguang sa bahay ni Jonggo at kinuna ng mga larawan ng bangkay ng pamilya ni Jonggo gamit ang kanyang kamera. Habang naghahanda siyang umalis, aksidente niyang nailaglag ang isang kahon na puno ng mga larawan na lumalabas na ito pala ang mga nawawalang litrato mula sa lihim na silid ng lalaking Hapones. Alam kong nalito kayo sa naging takbo ng mga eksena. Maging ako man ay nalito din. Pero hayaan niyo akong ipaliwanag sa inyo ito ng mas malinaw at balangkasin ng mahahalagang pangyayari sa istorya. Ang masalimuot na mga pinagtagping balangkas ay nag-iwan sa atin na naguguluhan at may ilang hindi pa nasasagot na mga katanungan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang lalaking Hapones. Totoong isa talaga siyang demonyo at halimaw. At lahat ng pinatay sa nayon ay kagagawan niya. Hindi ipinaliwanag ng pelikula kung bakit niya ito ginagawa. Ang shaman na si Ilguang at ang lalaking Hapones ay magkasabwat. Ang isa ay tila para sa monetary gain at ang isa ay nagsasagawa ng madilim na ritual ng palihim. Ang kanilang isinagawang seremonya ng ritual ay hindi isang komprontasyon kundi magkahiwalay na mga kaganapan. Ginawa ni Ilguang ang ritual na pinupuntirya ang anak na babae ni Jonggo, habang ang Hapones ay pinupuntirya ang bangkay ni Chonbei. Ang pinakarason sa isinagawang ritual ng Hapones ay upang buhayin at gawing kanyang alagad na zombie si Chonbei upang magsilbi ito bilang proteksyon niya dahil inaasahan na niyang babalikan siya at papatayin ni Jonggo. Samantala ang isinagawang ritual naman ng shaman ay upang patayin ang anak ni Jonggo, mabuti na lang napigilan ito ni Jonggo sa tamang oras. Mapapansin na sa bawat paghampas ni Ilguang sa kahoy, direktang umiepekto ito kay Hyojin at hindi sa Hapones. Pero magtataka kayo kung bakit ang Hapones ay nagkaroon ng mga sugat. Well, ang dahilan kung bakit nasugatan ng Hapones sa panahon ng kanyang ritual ay hindi dahil sa ginawang ritual ni Ilguang kundi dahil sa pakikialam at presensya ng babaeng nakaputi. Kung mapapansin nyo, nang magkita ang shaman at ang babaeng nakaputi, biglang dumugo ang ilong at bibig ng shaman at napahandusay sa lupa, gaya din ng nangyari sa lalaking Hapones. Indikasyon lang ito na ang shaman at ang Hapones ay parehong masama at kalaban ng babaeng nakaputi. Ang patunay nito, nang tumakas ang shaman sa pagkabatid na hindi niya kayang labanan ng kapangyarihan ng babaeng nakaputi, pinigilan siya ng isang kuyog ng mga gamo-gamo. Ang gamo-gamo ay simboliko ng demonyo sa Japan. Ibig sabihin lang na ito ay isang mensaheng ipinadala ng lalaking Hapones sa kanya na hindi pa siya pwedeng umalis sa nayon. Matapos mapagtanto na buhay pa ang lalaking Hapones, nagpa siya siyang bumalik sa nayon upang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Hapones. Ngayon,
Pag-usapan naman natin ang babaeng nakaputi. Siya talaga ay isang multo, o pwede nating sabihing isang anghel. Siya ang nagpoprotekta sa mga taga-nayon laban sa demonyo. Sinusuot niya ang damit ng mga namatay dahil iyon lang ang paraan para makita siya ng mga buhay. Lahat ng ginagawa niya ay upang protektahan ang lahat sa nayon. Ang dahilan kung bakit pinabalik ng Hapones ang shaman sa nayon ay upang kumbinsihin si Jonggo na huwag nitong paniniwalaan ang sinasabi ng babaeng nakaputi. Naglagay pala ng bitag ang babaeng nakaputi sa pinto upang hulihin ang demonyong sumapi kay Hyojin. Binalaan niya si Jonggo na huwag papasok ng bahay hanggang sa hindi pa tumitilaok ang manok ng ikatlo at sinabing kailangan niyang magtiwala sa kanya at hintayin ang ikatlong pagtilaok ng manok bago siya pumasok ng bahay. Pero ginulo ng shaman ang kanyang isipan na sinasabing kailangan niyang agad na pumasok sa loob ng bahay para iligtas ang kanyang pamilya. Nalilito si Jonggo kung sino ang paniniwalaan sa kanila, pero sa huli, mas pinaniwalaan ni Jonggo ang shaman na dahil dito nabigo ang babaeng nakaputi at nagresulta sa kahindik-hindat na sinapit ng kanyang pamilya. Mapapansin na sa pagpasok ni Jonggo sa bahay, nalanta ang damo na inihandang bitag ng babaeng nakaputi para hulihin sana ang demonyo. Ito rin ang parehong damo na ipinakita sa simula ng pelikula sa mga naging unang biktima. Nagpapaliwanag lang ito na ang mga naging unang biktima ng demonyo ay hindi rin pinaniwalaan ang babala ng babaeng nakaputi kaya nangyari sa kanila ang kakilakilabot na kapalaran. Mapapansin na suot ng babaeng nakaputi ang mga damit ng naging biktima ng demonyo sa nakaraan at ito ang mga biktimang sinubukan niyang protektahan laban sa demonyong Hapones pero nabigo siya. At dito na po nagtatapos ang pelikula. Sana naging malinaw sa inyo ang ating paliwanag at nag-enjoy kayo sa ating kwento. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.